Kung ikaw ay graphic designer o kahit aspiring designer pa lang, malamang gusto mong palawakin ang network mo. Pero paano nga ba talaga magbuo ng solid connections sa design world? Huwag kang mag-alala, nandito ako para bigyan ka ng 15 tips na hindi lang basta tips, kundi mga life hacks for networking and building connections sa design world. Let's go! One, magpakita. Huwag lang mag-obserba. Ang pinakaunang hakbang sa networking ay hindi lang basta mag-obserba. Kailangan mong magpakita sa mga events, workshops, at conferences. Kahit hindi ka pa super confident, ang presence mo sa mga gathering na ito ay nagpapakita na interesado ka at willing kang matuto. Pwede kang makatagpo ng mga taong may katulad mo ang interes na pwedeng maging part ng journey mo. 2. First impression lasts. Walang second chance sa first impression. Kaya naman kailangan mong maghanda. Magdala ng business card na malinaw at simple, pero may personal touch. Pwede ring maghanda ng elevator pitch, isang maikling pagpapakilala ng sarili mo at ng ginagawa mong design work. Pag nakatagpo ka ng potential mentor o partner, malamang ay maalala ka nila agad kung maayos ang pagpapakilala mo. 3. Slide in, hindi lang sa DMs. Social media platforms tulad ng LinkedIn, Instagram, at Twitter ay powerful tools sa pagbuo ng koneksyon. Hindi lang ito lugar para mag-post ng mga design projects mo, kundi pwede ring maging lugar para makipag-connect sa iba. Mag-comment sa mga posts nila, mag-like, at kung may nagustuhan kang work, huwag kalimutang magbigay ng appreciation. Kapag active ka at genuine, mas mapapansin ka. 4. Anong latest mo? Ang tanong na anong latest project mo ay simple lang pero malakas ang impact. Hindi lang nito pinapakita na interesado ka, kundi pinapalawak din ang conversation. Masarap makipag-usap kapag nararamdaman ng kabilang tao na sincere ka sa kanilang ginagawa. Hindi kailangang maghanap agad ng trabaho, kundi mag-share ka lang ng passion at ideas. 5. Dahil sharing is caring. Sa design world, hindi lahat ay competition. Minsan, collaboration ang solusyon, kaya't huwag maging selfish. Kung may nakita kang magandang trabaho ng ibang designer, i-share mo. Masarap sa pakiramdam ang ma-appreciate ka ng ibang tao, kaya't ang pagbibigay ng positive feedback o pagkilala sa gawa ng iba ay isang magandang way para mag-build ng rapport. Mas magiging natural din ang connections kung supportive ka sa mga kapwa designer na katulad mo. 6. Magbigay, hindi lang tumanggap. Networking isn't all about what can I get from this person. Huwag maging selfish sa approach mo. Kung gusto mong magkaroon ng solid na connections, matutong magbigay ng halaga sa iba. Kahit isang simpleng tip, pagkilala sa gawa ng iba, ang mga maliliit na acts of kindness ay nagiging malaking dahilan ng pagtulong ng mga tao sa iyo balang araw. 7. Don't just follow, engage. Huwag lang basta mag-follow. Mas importante ang engagement. Kung may nakita kang post na interesting, mag-comment ka at magbigay ng input. Kung may tanong, magbigay ng sagot. Ang ganitong klaseng interaction ay nagpapakita ng iyong pagiging approachable at interesado. Ang engagement ay hindi lang sa social media, pati na rin sa mga design events o webinars. Huwag matakot magtanong at makipag-discuss. 8. Relationships, hindi transactions. Networking is not about transactions, kundi tungkol sa pagbuo ng genuine relationships. Hindi kailangang lahat ng connection mo ay magdudulot ng trabaho. Minsan, ang tunay na value ng connection ay ang mga friendships na nabubuo. Kung makikipagkilala ka lang para sa what can you do for me, malamang magiging superficial lang ang relationships mo. 9. Embrace the awkward.
Ang networking events ay madalas puno ng awkward moments, lalo na kung bago ka pa lang sa industry. Pero hayaan mong mangyari ang awkwardness na yan. Minsan, yan ang nagiging dahilan ng magandang conversation. Yan ay magbibigay sa'yo ng confidence na makipag-connect ng mas madali sa mga susunod na pagkakataon. 10. Be a giver, not a taker. Kapag nagsimula kang magbigay ng halaga sa iba, whether sa pamamagitan ng advice, feedback, o kahit sa simpleng pagtulong, makikita nila na ikaw ay isang valuable asset. Huwag mag-expect ng kapalit. Ang pagiging handang magbigay sa iba ay nagbubukas ng mga opportunity na hindi mo inaasahan. 11. Collaborate, don't compete. Hindi lahat ng designer ay kalaban. Ang collaboration ay mas powerful kaysa sa competition. Kung may opportunity kang makipag-collaborate, grab it. Mas maraming matutuhan at baka pa nga may bagong ideas na magbukas sa'yo na hindi mo naisip. Minsan, ang creative collaboration ay nagiging way para makapag-build ng lifelong connections. 12. Sa feedback, matututo ka. Ang feedback ay mahalaga, kahit kung minsan ay mahirap itong tanggapin. Pero tandaan, ang constructive criticism ay nagbibigay sa iyo ng opportunity to grow. Minsan, hindi mo makikita ang flaws ng sarili mong trabaho, kaya't ang mga feedback mula sa ibang designer ay makakatulong sa iyo na maging mas mahusay. Gamitin ang feedback bilang guide para mapabuti ang skills mo. 13. Ang pag-connect, hindi lang para sa trabaho. Networking doesn't always have to be about the next project or gig. Minsan, ang pinaka-valuable connections ay yung mga nagiging tunay na kaibigan. Kailangan mo ng suporta at mga tao na makikinig sa mga struggles mo. Pag-build ng friendships muna, ang mga trabaho at opportunities ay susunod na lang. 14. Huwag kalimutan mag-enjoy. Ang networking ay hindi dapat stress. Huwag mong gawing trabaho ang pakikipag-connect. Kung gagawin mong masaya at natural ang interactions, magiging magaan at sustainable ito. Kung mag-e-enjoy ka sa proseso, mas madali kang makakahanap ng genuine connections at magiging mas authentic ang mga relationships mo. 15. At huwag kalimutan mag-follow up. Ang follow-up ay isang underrated but essential part ng networking. Pagkatapos ng event o after mong makipag-usap sa isang tao, mag-send ng follow-up message. Hindi mo alam, isang simpleng, "Hi, nice meeting you" message ay pwedeng magbukas ng pinto sa mga bagong oportunidad. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong tips at tutorials. I-hit mo na rin ang bell icon para hindi mo ma-miss ang mga future videos na makakatulong sa iyo bilang designer. Kung may mga katanungan o suggestions ka, feel free na mag-comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang mga thoughts mo. Hanggang sa muli, keep designing and stay creative.